Ang sabi po sa ating unang balita dito ay Ripple pioneers Korea's first tokenized government bond settlement. Ayan, isa pong napakalaking balita ito na bumalaga sa ating community na direktang nanggagaling po sa South Korea. Alam nating lahat na ang Korea ay isa sa mga pinaka-aktibong market pagdating po kay XRP. Pero ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pag-trade ng mga retail investors. Ito po ay tungkol sa institutional adoption sa pinakamataas na level. Ang Ripple ay formal nang pumasok sa isang partnership sa Cubo Life Insurance, isa po sa tinaguriang Big Three insurance companies sa South Korea, para ilunsad o i-launch ang kauna-unahang real-time tokenized government bond settlement sa bansa. Hindi po ito maliit na bagay. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang mga government bonds o utang ng pamahalaan na dati ay inaabot ng 2 araw bago masettle ay gagawin na ngayon sa loob lamang ng ilang segundo gamit po ang Ripple Custody at ang XRP Ledger o XRPL. Ito ang simula ng pag-modernize ng financial infrastructure ng isang buong bansa. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng partnership na ito, bakit Cubo Life ang pinili ni Ripple at ano ang magiging epekto nito sa utility ng XRPL sa global stage. Sa tingin ko po, ang partnership na ito ay isang master stroke mula sa Ripple. At bakit? Dahil hindi lang sila nakikipag-partner sa isang crypto exchange, kundi sa isang higante sa traditional finance gaya po ng Cubo Life. Ang pagpasok po sa government bond market ay pagpapakita ng XRP Ledger ay handa ng humawak ng pinakasensitibo at pinaka-importanting financial instruments ng isang gobyerno. Ang opinion ko po rito ay simple. Ang South Korea ay ginagawang blueprint ni Ripple para sa iba pang bansa. Kung mapapatunayan po nila na ligtas at mabilis ang pagsettle ng bonds sa Korea, asahan po natin na susunod na ang Japan, Singapore at maging ang mga bansa sa Europe. Ito po ang tunay na real-world utility na matagal na nating hinihintay. Ayan, pag-usapan po natin ang tungkol sa Ripple Custody, ang bagong standard ng mga bangko. Ayan, ano nga ba itong Ripple Custody na gagamitin ng Cubo Life? Ito po ay isang bank-grade digital asset custody platform. Ibig sabihin, ito ay sadyang dinisenyo para sa mga regulated financial institutions. Ang Ripple Custody ang magsisilbing vault at settlement engine para sa mga tokenized assets ng Cubo. Imbis na dumaan sa mga manual at fragmented na proseso na madalas ay nagdudulot ng delay at errors, ang lahat ay magiging transparent at saka on-chain na. Ang partnership na ito ay hindi lang basta pagsubok. Layunin din nilang itest ang technical at regulatory utility ng tokenized treasury settlement sa loob mismo ng financial ecosystem ng South Korea. Ibig pong sabihin, kasama ang mga regulators sa usapang ito. Ang infrastructure na ito ay balak ding palawakin para isama ang payments, liquidity at treasury management ng mga kumpanya. Ang akin pong opinyon tungkol dito ay ang Ripple Custody ang secret weapon ni Ripple para pasukin ang banking sector. Sa aking pananaw, ang paglipat mula sa manual bond settlement patungo sa on-chain approach ay magtatanggal ng tinatawag po nating counterparty risk. Isipin po ninyo mga ka-crypto, sa lumang sistema, kailangan mong maghintay ng 2 araw or T+2 para masabing sa'yo na ang bond. Sa XRPL, what you see is what you get in real time. Kaya ang opinion ko po sa galaw na ito ng Cubo Life, sila ang first mover sa Korea
At sa mundo ng finance, ang mga mauuna ang madalas na nakakakuha ng pinakamalaking share sa market. Pinapatunayan lamang nito na ang XRP Ledger ay hindi lang para sa mga cross-border payments, kundi isa na rin itong institutional settlement layer. Pag-usapan naman po natin ang pagbilis ng transaction mula po sa 2 days patungong seconds na lamang. Isa po sa pinaka-highlight ng balitang ito ay ang pagbabago po sa settlement timeline. Sa traditional na paraan, ang government bond settlement sa Korea ay karaniwang inaabot ng 2 araw. Dahil po sa Ripple Custody at XRPL, ang timeline na ito ay magiging near real time. Ano nga bang epekto nito? Ang epekto nito ay mas bibilis po ang ikot ng kapital. Ang pera na dati ay nakalak ng 2 araw habang naghihintay ng settlement ay pwede nang gamitin agad sa iba pang mga investments. Ayon po kay Fiona Morey, ang managing director ng Ripple Asia, Ripple po dito sa Asia Pacific, ang commitment ng Ripple sa Korea ay long-term at saka strategic. Hindi lang ito isang beses na transaction, kundi simula ng isang malawak at pangmatagalang partnership sa buong institutional financial market ng South Korea. Ito naman ang aking opinyon tungkol dyan. Napakalaking bagay po ng capital efficiency na hatid nito. Sa aking opinyon, ito ang selling point na magpapalipat sa iba pang insurance companies at bangko patungo sa Ripple. Sino ba namang kumpanya ang gustong maghintay ng 2 araw kung pwede namang matapos sa loob lamang ng ilang segundo? Ang pagbawas ng counterparty risk ay katumbas po ng pagtitipid ng milyong-milyong dolyar sa insurance at saka operational cost. Nakikita ko na sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng domino effect sa Seoul, Korea. Ang Cubo Life ay nagbukas ng pintuan at sigurado akong ang ibang miyembro ng Big 3 ay hindi po papayag na maiwan or mapag-iwanan. Ang XRPL ay nagiging standard railway ng Korean finance. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa stablecoins at saka RL-USD sa South Korea. Yan, hindi lamang po basta bonds ang pinag-uusapan dito. Ang Cubo Life ay mag-i-explore din ng stablecoin-based payment rails. Layunin nito na magkaroon po ng 24/7 transaction capability. Alam nating kamakailan lang ay pumasok na po ang RLUSD sa South Korea at nalista na sa Coin1 Exchange. Ang pagsasama po ng tokenized bonds at saka stablecoins sa iisang ecosystem ay nangangahulugan ng isang kompletong digital financial revolution. Ayon po kay Jin-Ho Park, siya po ang Senior Executive Vice President ng Cubo Life, ang partnership na ito ay hindi lang tungkol sa digital assets. Tungkol ito sa pag-evaluate kung paano po dadalhin ang mga traditional financial instruments sa blockchain sa paraang secure at saka efficient. Ito naman ang aking opinion tungkol dyan. Masasabi kong dito po papasok ang full integration. Sa aking pananaw, ang plano po ng Cubo na gumamit ng stablecoins para sa 24/7 payments ay ang final piece ng puzzle. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang government bond ay tokenized sa XRPL at ang pambayad o settlement currency ay pwedeng RLUSD o XRP. Wala nang off-ramp na kailangan sa gitna ng transaction. Ang lahat ay mangyayari po sa loob ng ledger. Kaya ang opinion ko po sa RLUSD listing sa Korea, ito po ay perfect timing para sa partnership na ito. Ginagawa nilang seamless ang karanasan para sa mga institution.
Ito ang dahilan kung bakit kahit may mga external pressures sa global market, ang fundamental news ni Ripple ay nananatiling matatag. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa strategic momentum sa Asia Pacific. Ayan, ang partnership na ito ay bahagi po ng mas malawak na plano ni Ripple dito sa Asia. Kamakailan lamang ay binalita rin natin ang pag-aaral po ng SBI Ripple Asia at saka DSRV tungkol po sa paggamit ng XRPL para sa remittances sa pagitan po ng Japan at South Korea. Kitang-kita po ang pagbuo ng isang digital corridor sa Silangang Asya na pinapatakbo ng Ripple Technology. Sabi nga ni Fiona Moray, nakikita nila ito bilang simula ng isang enduring partnership sa buong Korean institutional financial market. Hindi lang Cubo ang target, kundi ang buong ecosystem. Ito naman ang aking opinyon tungkol dyan. Ang Asia Pacific ang tunay na battleground ng crypto adoption at ang Ripple ay nananalo rito. Habang ang US ay abala pa rin sa mga regulatory debates, ang Korea at Japan ay direkta ng nagpapatupad ng blockchain sa kanilang national economy. Ang opinyon ko po sa long-term at strategic commitment ni Ripple ay alam nila na ang sentro ng global finance ay unti-unti nang lumilipat dito sa Asia. Ang pagkakaroon po ng deep roots sa Korea sa pamamagitan ng Cubo Life ay magbibigay kay Ripple ng unfair advantage kapag ang ibang bansa ay nagsimula na ring mag-tokenize ng kanilang utang. Ang XRPL ay hindi na lang alternative. Ito po ay nagiging necessity. At sa kabuuan, ang pagpasok po ng Ripple sa South Korean government bond market sa pamamagitan po ng Cubo Life ay isang monumental na kaganapan. Mula po sa pagpapabilis ng settlement timeline patungo sa paggamit ng Ripple custody para sa institutional grade security, binabago nito ang mukha ng traditional finance. Ang pagsasama po ng bonds, stablecoins gaya ng RLUSD at ang bilis ng XRP Ledger ay nagpapatunay na ang vision ni Ripple para sa Internet of Value ay unti-unti nang nagiging realidad sa Korea. Kaya bantayan po natin ang mga susunod na updates dahil ang partnership na ito ay simula pa lamang. Ang South Korea ay nagpakita na ng daan at ang buong mundo ay nakatingin ngayon sa tagumpay ng tokenization sa XRPL. Kaya manatili po tayong alerto, mag-aral ng mabuti at laging tandaan na dito po sa mundo ng crypto, ang utility ang siyang tunay na hari. Ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay here's why XRP utility could define next major move. Ayan, isa na namang balita na napaka-intriguing na gumulat sa buong XRP army. Meron po kasing isang kilalang crypto enthusiast na nagngangalang Time Traveler sa X. Ito po yung dating Twitter. Siya po ay naglabas ng isang pahayag na nagbigay ng matinding kuryente sa community. Sapagkat ang sabi niya, nagsimula na akong gumawa ng mga pagbabago sa aking profile. Dapat ninyong isipin kung ano ang ibig sabihin nito para kay XRP. Ang NASA ay hindi nakarating sa buwan, pero sa XRP ay malapit na. Alam po nating lahat na ang XRP community ay mahilig po sa mga riddles at saka signals. At ang pahayag na ito ni Time Traveler ay hindi lamang po basta hype. Ang pagbanggit po niya sa profile changes ay nagpapahiwatig na mayroon siyang nakikitang malaking shift o pagbabago sa direksyon ng asset na ito na hindi pa nakikita ng nakakarami. Bagamat ang kanyang tono ay medyo unconventional, ito po ay sumasalamin
sa lumalaking kumpanya ng mga investors na naniniwalang tapos na ang panahon ng paghihintay at narito na tayo sa pintuan ng major move. Kaya sa balitang ito ay hindi lang natin pag-uusapan ang misteryong ito, kundi pag-uusapan din natin ang tunay na engine sa likod ng posibleng paglipad na ito, kung saan ay ang utility. Ayan po, ito po ang aktual na post ni Time Traveler. Sabi niya, I have already started to make changes to my profile. You should consider what that means for XRP. NASA did not go to the moon, but XRP is about to. Yan. Sa mga reply po sa post ni Time Traveler, meron pong isang user na nagngangalang Orange Heart ang nagbigay ng isang mas grounded o makatotohanang pananaw. Sabi niya, ang utility ni XRP para sa cross-border settlements ay mas konkreto kaysa sa inaakala ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa presyo. Ito po ay tungkol sa infrastructure. Dito tayo dapat mag-focus. Sa loob ng maraming taon, sa XRP ay laging tinitignan bilang isang speculative asset. Isang coin na bibilhin mo at hihintayin mong tumaas para ibenta. Pero ngayon pong taong 2026, ang naratibo ay nagbago na. Ang infrastructure na binanggit ni Orange Heart ay ang Ripple Payments Network. Ang kakayahan ni XRP na maglipat po ng value sa pagitan ng iba't ibang currencies sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo o 3 to 5 seconds nang walang middleman ay isa pong bagay na hindi kayang gawin ng traditional na banking system. Yan po ay ang SWIFT. Isipin po ninyo, ang halaga ni XRP ay hindi na lang nakabase sa buy and sell ng mga tao sa mga exchanges, kundi sa dami ng perang dumadaloy sa loob ng network nito. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa $70 billion process payments, kung saan yan po ang tunay na resibo. May mga reports na lumabas na nagpapakita na ang Ripple system ay nakapag-process na ng mahigit $70 billion sa payments. Hindi po ito biro mga ka-crypto. Ang halagang ito ay hindi galing sa retail trading. Ito po ay galing sa real-world usage. Kapag ang isang bangko sa Japan, gaya po ng SBI Holdings, ay nagpadala ng pera sa isang kumpanya sa Brazil, ginagamit nila si XRP bilang bridge asset. Ang $70 billion volume na ito ay patunay na ang system ay battle-tested na at handang humawak ng mas malalaking transaction. Kapag tumataas po ang volume ng processed payments, tumataas din ang demand para sa liquidity. At saan nanggagaling ang liquidity na ito? Yan po ay mismo kay XRP. Ito ang dahilan kung bakit ang mga supporters ay laging nagsasabing utility defines the price. Habang lumalawak po ang ecosystem, si XRP ay nagiging mas kailangan ng global financial system. Hindi na po ito usapin kung gusto ba ng mga tao sa XRP, kundi usapin na ito kung kailangan ba ito para sa mabilis na ekonomiya. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa papel ng RLUSD stablecoin at ang XRP breach. Ang isa pang mahalagang bahagi ng ecosystem ni Ripple ngayon pong taong 2026 ay ang pagpasok ng RLUSD o ang Ripple USD stablecoin. Ayan, marami po kasi ang nagtanong noon. Yan, ang tanong nila, Boss, kung may stablecoin na ang Ripple, kailangan pa ba si XRP? Ang sagot ay isa pong malaking oo. Sa kasalukuyang structure, ang RLUSD ang nagbibigay ng stability habang ang transaction ay pinoprocess. Yan, pinoproseso. Pero si XRP ang nananatiling neutral bridge asset.
Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Ang RLUSD ay parang lalagyan ng dollar. Pero sa XRP, ang tulay na nagdudugtong sa RLUSD patungo sa iba pang fiat currencies gaya po ng euro, yen o peso. Ang XRP po ay neutral. Ibig sabihin, hindi ito pag-aari ng anumang gobyerno. Kaya ito po ang perpektong medium para sa global exchange. Ang kombinasyon ng RLUSD at XRP ay lumikha ng isang total liquidity solution na mas mabilis at mas mura kaysa sa kahit anong sistema sa mundo. Ito po ang dahilan kung bakit ang infrastructure na binanggit ni Orange Heart ay ang tunay na alas ni Ripple. Yan, dito naman po tayo kay David Schwartz at ang teorya ng high valuation. Hindi po mawawala ang usapan. Hindi po mawawala sa usapan ang ating paboritong CTO na si David Schwartz. Sa kanyang mga nakaraang pahayag, binigyang diin po niya na ang mas mataas na valuation ng XRP ay tunay na nakakatulong sa efficiency ng network. At ang tanong ay bakit? Dahil mga ka-crypto, kung sa XRP ay may mas mataas na presyo, mas kaunting tokens ang kailangan para mag-settle ang dambuhalang transaction. Halimbawa, kung gusto mong magpadala ng $1 billion at si XRP ay mura pa, kailangan mo ng dambuhalang supply ng tokens para makumpleto ang bridge. Pero kung si XRP ay mas mahal, mas liquid ang network at mas madaling i-process ang malalaking institutional transfers nang hindi po nagugulat ang market price. Sinusuportahan nito ang pananaw na habang lumalaki po ang usage, natural na susunod ang presyo dahil ang efficiency ay nangangailangan ng mas mataas na value. Ito ay hindi lamang po hula. Ito ay matematika at economics ng liquidity. Pag-usapan naman po natin ang regulation at saka institutional adoption ngayong taong 2026. Habang papalapit po tayo sa kalagitnaan ng taong ito, 2026, ang regulatory clarity po dito sa Pilipinas, Japan at maging sa Europe sa ilalim po ng MiCA regulation ay nagbibigay ng mas malakas na kumpiyansa sa mga bangko. Ang mga pagsisikap ni Ripple na mag-align sa banking standards ay nagpapakita na ang kanilang layunin ay hindi ang labanan ang mga bangko, kundi ang maging part ng bagong banking system. Ang formal recognition po ni XRP bilang isang digital commodity at ang integration nito sa mga clearing infrastructures gaya ng pakikipagtulungan sa mga entity na nakakonekta po sa DTCC ay nagbibigay ng green light para sa mga institutional investors. Kapag ang mga malalaking financial participants ay pumasok na, ang demand ay hindi na magmumula sa fear of missing out o FOMO, kundi sa operational necessity. Kailangan po nila ng XRP para mag-function ang kanilang mga cross-border payment rails. At ayan sa kabuuan, ang post po dito ni Time Traveler tungkol sa NASA at sa buwan ay pwedeng tignan po natin bilang isang talinghaga. Ang tunay na moon mission ni XRP ay hindi po nakabase sa mga rocket ship kundi sa mga nodes, ledgers at saka processed payments. Ang utility ang magdidikta kung saan tayo papunta. Sa mahigit $70 billion na volume at ang pagpasok ng RLUSD, ang pundasyon ay mas matatag na kaysa sa kahit anong panahon sa kasaysayan ni Ripple. Kung totoo po ang sinasabi ni Time Traveler dito na si XRP ay about to go to the moon, ito ay dahil ang mundo ay handa na para sa isang mas mabilis at mas murang financial system. Ang infrastructure ay nakalatag na, ang regulasyon ay narito na, at ang volume ay patuloy na lumalaki.
Kaya maging manatiling alerto po tayo sa mga updates, laging mag-aral at tandaan po natin na dito sa mundo ng crypto, ang real usage ang siyang tunay na hari. At ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Swift confirms early testing on Stellar or XLM and Ripple or XRP. Ayan. Ito po ay isang balita na gumulantang po sa mundo ng finance na tila nagbibigay ng sagot sa mga tanong na dekada na po nating pinag-iisipan. Usap-usapan po kasi ngayon ang kumpirmasyon mula sa SWIFT. Ito po ang dambuhalang global payment network tungkol po sa kanilang early testing sa dalawa sa pinakasikat na blockchain sa mundo. At yan po ay walang iba kundi ang Stellar o XLM at syempre ang Ripple o XRP. Ayon po sa balita natin dito, at ang revelasyon mula po sa crypto commentator na si Steph is Crypto, muli pong nabuhay ang interest sa usaping ito matapos pong i-reference ang Inside Innovation Live webinar ng Swift. Lumabas na noon pa lang taong 2015 habang ang karamihan po sa atin ay hindi pa alam ang salitang blockchain, ang Swift ay abala na sa pag-i-eksperimento sa mga teknolohiyang ito. Kaya sa balita na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye mula po sa dahilan kung bakit XRP at XLM ang napili hanggang sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng ating mga investments. Ayan, simulan po natin sa pinakaugat ng balita. Ang Swift na siyang nakakonekta sa libo-libong bangko sa buong mundo ay nagsagawa ng mga serye ng blockchain experiments noong pang nakalipas na taong 2015. Ayon po sa webinar, hindi lang sila tumingin kay Bitcoin at Ethereum. Isinama rin nila sa kanilang inner circle ng testing ang Stellar at saka Ripple. At ang kanilang layunin ay alamin kung ang Distributed Ledger Technology o DLT ay pwedeng maging complement o katulong ng kanilang kasalukuyang infrastructure imbes na palitan ito ng buo. Sa aking opinyon ay nakakabilib isipin na noong panahong tinatawag pa ng marami na scam ang crypto, ang Swift ay gumagawa na ng seryosong research. Sa tingin ko, ang revelasyong ito ay nagpapatunay na ang Ripple at Stellar ay hindi lang mga speculative assets. Ang pagpili sa kanila noon pa mang taong 2015 ay nagpapakita na ang kanilang design, yan po ang mabilis na cross-border settlement, ay ang mismong solusyong hinahanap ng global banking system. Ang numerical scale ng Swift ay dambuhala. Libo-libong bangko ang gumagamit nito. Kung noon pa man ay nakita na nila ang potensyal ni XRP at XLM, ibig sabihin ay matagal na silang blueprint para sa modern finance. Kaya para sa akin, ang balitang ito ay isang malaking validation stamp para sa mga holders. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tanong na bakit XRP at XLM, yan ang payment efficiency factor. Bakit nga ba pumasok sa radar ng Swift ang XRP at saka XLM? Simple lamang po ang sagot mga ka-crypto. Sila po kasi ay built for purpose. Hindi gaya po ng Bitcoin na mas kilala bilang store of value. Ang Ripple at Stellar ay ginawa para sa value transfer. Ang Ripple Ledger ay dinesenyo para sa institutional liquidity at lightning-fast settlement, habang ang Stellar ay nakatutok sa low-cost transfers at saka financial inclusion. Ang opinion ko po dito ay dito po natin
makikita ang pagkakaiba ng hype sa utility. Ang SWIFT ay hindi po basta-basta kumpanya. Sila ang referee ng pandaigdigang pera. Ayan, or global money. Ang pagpili po kay XRP at XLM sa kanilang early experiment ay nagpapatunay na ang architecture ng dalawang ito ang pinaka-compatible sa traditional banking rails. Isipin po ninyo mga ka-crypto, 2015 pa lang alam na nila na si XRP ay kayang mag-settle ng payments sa loob lamang ng 3 to 5 seconds. Ang numerical advantage nito kumpara sa 3 to 5 days ng lumang SWIFT system ay langit at lupa ang pagkakaiba. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang testing na ito ang naglatag ng pundasyon para sa tinatawag po nating ISO 222 compliance ngayon. Hindi aksidente na si XRP at XLM ang nangunguna sa aspetong ito. Pag-usapan naman po natin ang neutral role ng SWIFT sa makabagong panahon. Ang SWIFT ay matagal nang tumatayo bilang isang neutral messaging layer. Sila ang tagahatid ng mensahe sa pagitan ng mga bangko. Sa kanilang innovation strategy, hindi nila hangad na sirain ang kasalukuyang sistema. Sa halip, gusto nilang maunawaan kung paano mag-integrate ang blockchain technology sa traditional banking. Ang kanilang neutral role ang dahilan kung bakit pwede silang mag-test ng maraming protocols ng sabay-sabay. Narito naman ang aking opinyon tungkol dyan. Maraming tao ang nagsasabi noon na XRP will destroy SWIFT. Pero sa tingin ko po, ang balitang ito ay nagpapakita ng ibang anggulo. XRP will power SWIFT. Sa halip na magpatayan, ang nakikita ko ay isang symbiotic relationship. Ang SWIFT ang may hawak ng network effect o ang dami ng bangko, habang ang Ripple at Stellar naman ang may hawak ng technology. Kaya ang masasabi ko po rito ay simple lamang. Ang neutrality ng SWIFT ang magiging susi para maging standard ang blockchain sa global finance. Kung ang SWIFT ang magsisilbing gateway, ang trapikong dadaan kay XRP at XLM, ayan, ay magiging dambuhala. Kaya ang numerical projections po dito ay isipin ninyo ang $1 trillion na dumadaan sa SWIFT araw-araw. Kahit maliit na porsyento lamang yan ang mapunta sa blockchain settlement, malaking panalo na ito para sa ecosystem. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa research versus adoption. Ano nga ba ang katotohanan? Dito po tayo dapat mag-ingat. Ayon po sa ibinahagi ni Steph, ay nagbibigay diin na ang early testing ay hindi po katumbas ng formal adoption. Ang mga eksperimento noong nakalipas na taong 2015 ay research initiatives lamang. Ibig sabihin, sinusubukan lang nila kung pwedeng gumana at kung ano ang mga limitasyon ng teknolohiya. Hindi po ito nangangahulugan na mula noong taong 2015 ay ginagamit na nila ito sa live production. Ang masasabi ko po rito ay bagamat research lamang ito, huwag po nating maliitin ang power of preparation. Sa mundo po ng tech, ang research noong taong 2015 ang nagiging standard ngayong taong 2026. Ang numerical data na nakuha po nila sa mga test na yan ang nagturo sa kanila tungkol sa scalability at saka interoperability. Kaya masasabi kong ang tagal ng silence ng SWIFT tungkol po sa mga test na ito ay bahagi ng kanilang strategy. Gusto nilang maging sigurado bago sila mag-commit. Pero ang kumpirmasyon ngayon nakasama si XRP at XLM sa origin story ng kanilang innovation ay isa pong seryosong signal.
Ibig sabihin, ang mga limitasyong nakita nila noon ay malamang naayos na sa mga updates ng Ripple at Stellar sa nakalipas na 10 taon. Ayan, ang paglipat po mula sa Phase 1 o experimentation patungo sa Phase 2 o real-world application ay kasalukuyan po nating nararanasan. Ang payments industry ay unti-unti nang gumagalaw patungo sa hybrid models. Ito ang kombinasyon ng traditional messaging, gaya po ng ginagawa ng SWIFT at blockchain-based settlement, gaya ng ginagawa naman ng Ripple at Stellar. Ito ang tinatawag na convergence ng legacy finance at saka digital asset technology. Kaya ang opinion ko po dyan tungkol sa hybrid model ay ito po ang pinaka-logical na hakbang. Hindi po pwedeng itapon ang lumang sistema overnight or sa loob lamang ng isang gabi dahil $1 trillion po ang nakasalalay dito. Sa tingin ko po, ang papel ni XRP at XLM ay magsisilbing bridge assets sa loob ng hybrid model na ito. Ang numerical reality po ay ganito. Ang global liquidity ay fragmented o kalat-kalat. Kailangan po ng isang common denominator para pag-isahin ito. Ang Ripple at Stellar ang pinaka-qualified sa trabahong ito. Kaya ang masasabi ko po ay ang balitang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mass adoption ay hindi parang switch na biglang bubukas. Ito po ay isang mahabang proseso na nagsimula pa noong taong 2015. At ngayon pong taong 2026, nakikita na natin ang bunga ng mga butong itinanim nila noon. At ayan, sa kabuuan, habang ang SWIFT ay patuloy po na nag-i-evolve, ang presensya ni XRP at XLM sa kanilang pipelines ay hindi na po maikakaila. Ang industriya ay hindi na nagtatanong kung gagana ba ang blockchain, kundi gaano kabilis natin ito mai-integrate. Ang convergence na ito ay senyales na ang pader sa pagitan ng bangko at crypto ay tuluyan na pong guguho. Kaya masasabi ko po ay gusto kong iwanan sa inyo ang kaisipang ito. Ang SWIFT ay hindi po tanga. Alam nila kung saan pupunta ang mundo. Ang pag-confirm sa early testing ng XRP at saka XLM ay parang pag-amin na sila ay naging mentors sa paghubog ng mga bagong sistema. Ang numerical growth ng digital assets ay hindi na po mapipigilan. Kaya sa opinion ko, sa halip na hanapin ang SWIFT killer, tingnan natin ang SWIFT partner. Ang Ripple at Stellar ay nakapwesto na sa tamang panig ng kasaysayan. Bilang mga investors, ang mahalaga ay nakikita po natin ang long-term vision na ito. Ang balita natin ngayon dito ay isang kumpirmasyon lamang ng realidad na matagal na nating nararamdaman. At ang sabi naman sa ating sunod na matinding balita po rito kung saan ay isang prediction. Did Ripple just predicted $50 XRP in 2026? Ayan. Isa pong napakainit na paksa ang nagpapaalab sa ating community dahil dyan. Siguradong nakita nyo na ang mga headlines na ito sa ibang mga sources. Alam nating lahat na kapag lumalabas po ang mga ganitong extreme price targets, nahahati po ang mundo ng crypto. May mga tuwang-tuwa at may mga nagsasabing ito ay puro hype lamang. Pero bago po tayo mag-react ng pabigla-bigla, kailangan po nating tingnan ang source at ang tunay na konteksto sa likod ng numerong ito. Ang debate ay muli pong nabuhay dahil sa isang post mula sa Crypto Deal News na nagtatanong kung ang Ripple ba ay palihim o indirectly na nagbigay po ng signal ng $50 valuation para
kay XRP ngayon pong taong 2026. Ano nga ba ang basihan? Meron po kasing isang video na nag-uugnay sa projected $33 trillion global blockchain payments ng Ripple sa posibleng presyo ng token. Kaya sa balitang ito ay hindi lamang po natin babasahin ang balita, kundi pag-uusapan po natin ng detalyado ang logic sa likod nito. Totoo nga bang may prediction ang Ripple? O ito ba ay isa na namang malaking misinterpretation? Yan, simulan na po natin agad sa misteryo ng $33 trillion projection. Yan, ito po kasi ang pinakaugat na issue. Pinakaugat po ng issue, ang $33 trillion figure. Saan ba galing ito? Ayon po sa ating balita rito, ang numerong ito ay hindi hula sa presyo na XRP, kundi isang estimate ng Ripple para sa Total Addressable Market o TAM ng global blockchain-based liquidity flows. Kasama rito ang stablecoin transactions, tokenized assets, at saka cross-border payments sa buong mundo. Ang opinion ko po tungkol dyan ay dito natin kailangan na maging matalino. Sapagkat ang $33 trillion ay hindi po ito price target. Ito po ay market size. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Ang Ripple ang nagpapakita ng laki ng karagatan na balak po nilang languyin. Ang karagatang ito ay binubuo ng lahat ng perang gumagalaw sa mundo na balang araw ay dadaan sa blockchain. Kaya ang masasabi ko po rito, napakalakas na signal nito na ang Ripple ay hindi lang nakatingin sa maliit na bahagi ng financial system. Sila po ay naghahanda para sa total financial modernization. Kapag sinabi po ng isang kumpanya na ang market na ginagalawan nila ay nagkakahalaga ng $33 trillion, sinasabi nila na ang potential for growth ay halos walang limitasyon. Pero kailangan po nating linawin, ang laki ng karagatan ay hindi otomatikong nagsasabi kung gaano kalaki ang isda na mahuhuli mo. Ito po ay isang blueprint ng ecosystem, hindi isang pangako ng presyo. Ngayon ay paano nga ba nabuo ang $50 XRP narrative na ito? Kung hindi naman pala presyo ang $33 trillion, paano nakuha ng mga analyst ang $50? Dito na pumasok ang tinatawag nating modeling exercises. Ang mga analyst ay kumukuha ng market share scenarios, karaniwan ay mula 1% hanggang 10% ng $33 trillion na yan. At tinitingnan po nila kung paano ito isasalin sa demand para kay XRP bilang isang bridge asset. Ang logic po nila ay simple. Kung sa XRP ang gagamitin para isettle ang kahit maliit na porsyento ng dambuhalang volume na ito, ang utility demand ay lalakas ng gusto na pwedeng magtulak sa presyo patungong $50. Ang tingin ko po rito ay ang $50 narrative ay isa pong mathematical possibility. Pero kailangang dumaan sa napakaraming if at saka but. Ang modelong ito ay umaasa sa tinatawag po nating liquidity efficiency at saka velocity. Ibig pong sabihin, gaano kabilis umiikot ang itong si XRP sa loob ng system. Kung ang bawat cross-border payment ay kailangang gumamit ng XRP at ang volume ay trillions of dollars, talagang kailangan po ng mataas na presyo para ma-accommodate ang liquidity na yan. Masasabi kong ang modelong ito ay maganda sa papel, pero sa realidad, kailangan muna nating makita ang full institutional integration. Ang $50 ay hindi lamang po isang numero na biglang lilitaw. Ito ay resulta ng isang mundo kung saan sa XRP
ay naging global reserve bridge asset. Gusto ko ang optimism ng mga analyst, pero kailangan po nating tandaan na ang theory at execution ay dalawa pong magkaibang bagay. Pag-usapan naman po natin dito ang pagkakaiba ng ecosystem forecast sa price prediction. Isa pong mahalagang punto na binanggit dito sa balitang ito ay ang katotohanang ang Ripple ay hindi naglalabas ng official price predictions. Ang focus po ng kumpanya ay sa infrastructure development. Yan po ang cross-border systems, liquidity solutions, at saka stablecoin integration. Ang kanilang mga projections ay para ipakita po ang scale ng network, hindi ang valuation ng bawat token. Sa aking opinyon, napaka-importante na maintindihan natin ang corporate stance ng Ripple. Bilang isang kumpanya na nakikipag-deal sa mga central banks at saka regulators, hindi sila magbibigay ng price target dahil baka maakusahan sila ng market manipulation. Ang trabaho nila ay gumawa po ng highway. Ang presyo ng toll o ang halaga ng sasakyan na dumadaan sa highway na siyang si XRP ay ididikta ng market demand. Kaya masasabi ko po ay mas gusto ko na ang Ripple ay tahimik sa presyo pero maingay sa partnership. Kapag ang infrastructure ay naging standard na, ang presyo ay susunod na lang ng kusa. Ang misinterpretation ng mga tao sa $33 trillion projection ay bunga lang ng matinding uhaw ng market para sa moon targets. Pero ang seryosong investor ay dapat nakatingin sa utility throughput ng network. Pag-usapan naman po natin ang realidad ng market laban sa speculation. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay malayo pa sa anumang valuation na sinasabi sa mga extreme models na ito. Bagamat ang adoption ay lumalawak, ang real-world usage ay kailangan pang umabot sa isang dambuhalang level para suportahan ang $50 scenario. May mga hadlang pa gaya po ng regulatory clarity sa ibang bansa, kompetisyon mula sa ibang payment systems at saka liquidity constraints. Ang masasabi ko po tungkol dyan ay kailangan natin na maging grounded. Sa ngayon, nasa gitna pa tayo ng adoption curve. Ang gap sa pagitan po ng theoretical models at actual adoption ay malaki pa. Pero hindi ibig sabihin na imposible ito. Ang opinion ko po sa market reality ay ang $50 target ay parang pagtingin sa dulo ng isang napakahabang marathon. Alam nating nandoon ang finish line, pero nasa middle miles pa lamang tayo. Ang importante po ngayong taong 2026 ay ang execution phase. Gaano karaming bangko ang formal na gagamit ng ODL o RLUSD? Gaano kalalim ang liquidity sa mga exchanges? Ito po ang mga measurable metrics na dapat po nating bantayan. Ang speculation ay masarap pong pakinggan, pero ang executable market outcomes ang magpapakapal ng wallet natin. Ayan, pag-usapan naman po natin ang paghiwalay sa narrative at saka realidad. Ang $50 XRP narrative ay bahagi po ng mas malawak na trend sa crypto analysis, kung saan ang mga malalaking ecosystem projections ay ginagawang speculative price targets. Pero ang mensahe po ng Ripple ay malinaw. Ang kanilang $33 trillion outlook ay tungkol po sa potensyal na paglago ng global payment systems, hindi ang direktang presyo ni XRP. Ang opinion ko po rito ay ganito. Huwag tayong matakot sa malalaking numero, pero huwag din tayong maging bulag dito. Ang $50 XRP narrative ay isa pong North Star,
Ito ang direksyon na tinutumbok natin kung magiging matagumpay ang lahat ng plano ng Ripple. Pero bilang mga investors, ang roadmap natin ay dapat step by step. Ang bawat partnership, bawat bagong lisensya ng National Trust Bank, at bawat bilyon na daragdag sa volume ay isang hakbang patungo sa target na yan. Ang $33 trillion projection ay isa po itong validation na ang industriyang kinabibilangan natin ay hindi lang basta internet money. Ito po ay ang kinabukasan ng Internet of Value. Kahit hindi po maging $50 bukas o sa susunod na buwan, ang katotohanan ang Ripple ay naglalatag ng pundasyon para sa trillions of dollars ay sapat na dahilan para manatiling bullish. Ang speculation ay nagbibigay po ng excitement, pero ang infrastructure growth ang nagbibigay ng long-term value. Huwag po nating kalimutan na ang realidad ay nabubuo sa pamamagitan ng utility, hindi lang ng hype. At sa kabuuan po ng balitang ito, ang usapin ng $50 XRP ay mananatiling mainit hanggat patuloy na lumalaki ang ecosystem ng Ripple. Ang $33 trillion projection ay isa pong dambuhalang vision na nagpapakita kung gaano kalawak ang pwedeng sakupin ng blockchain technology sa global finance. Bagamat hindi ito direktang hula sa presyo mula sa Ripple, ito po ay nagbibigay ng mathematical playground para sa mga analyst na makita ang potential value ng XRP bilang bridge asset. Manatili po tayong alerto sa mga balita. Lagi po nating suriin ang konteksto sa likod ng mga dambuhalang numero. At huwag po nating kalimutan na ang tunay na tagumpay ay nasa adoption at saka utility. Ang taong ito, 2026, ay isa pong napakahalagang taon at ang bawat hakbang ng Ripple ay naglalapit po sa atin sa vision na ito. Maging $50 man ito o higit pa sa hinaharap. Ang mahalaga po ay ang pundasyon na inilalatag ngayon para sa isang modern financial system. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ang sabi rito ay massive XRP milestone in Japan. Here's why April 15, 2026 is crucial. Ayan, isa po itong petsang matagal nang hinihintay ng XRP community, lalo na po sa bansang Japan. Alam nating lahat na ang Japan ay isa po sa mga pinaka-advanced pagdating po sa regulasyon ng digital assets. Hindi po sila basta-basta tumatanggap ng kahit anong token. Pero kapag ang isang asset ay nakapasok po sa kanilang compliant financial system, asahan po natin na seryosong utility ang dala nito. Ayon po sa balitang ito at ang data mula po sa analyst na si ChartNerd, ngayong pong araw, April 15, ay formal nang magsisimula ang isang dambuhalang milestone. Yan po ay ang Rakuten Wallet ay papayagan na ang kanilang mga users na i-trade at gamitin sa XRP bilang payment option. Hindi lang ito simpleng listing. Ito po ay isang mainstream takeover. Kaya pag-uusapan po natin ng detalyado ang bawat detalye dito kung paano po nito babaguhin ang tingin ng mundo kay XRP. Hindi na lang bilang isang speculative asset, kundi bilang isang tunay na pambayad sa araw-araw. Ayan, ang Rakuten ay hindi lang po basta kumpanya sa Japan. Ito po ay isang giant ecosystem. Isipin po ninyo ang Amazon, GCash at isang malaking bangko na pinagsama-sama. Ganyan po kalaki ang Rakuten. Ang kanilang fintech arm ay nagsisilbi sa mahigit 44 million users. Ngayon, si XRP ay formal ng kasama sa kanilang spot trading platform. Ibig sabihin, ang 44
milyon na tao na ito ay mayroon ng direct at regulated access para bumili ng XRP. Sa tingin ko po dito, ito po ang pinaka-importanting aspeto ng balitang ito. Yan po ay ang accessibility. Maraming tao ang gustong mag-crypto, pero natatakot sa mga komplikadong exchanges. Pero dahil sa XRP ay nasa loob na ng Rakuten Wallet na tiwala na ng mga Hapon, nawala na po ang friction o yung hadlang sa pag-onboard. Ang numerical reach nito sa 44 million users ay hindi po biro. Kahit 10% lang sa kanila ang magsimulang humawak ng XRP, napakalaking volume po niyan para sa network. Naniniwala ako na ang Japan ang nagpapakita sa buong mundo kung paano po ang tamang pag-integrate ng crypto sa buhay ng ordinaryong tao. Hindi mo na kailangang maging tech savvy para magkaroon po ng XRP. Kailangan mo lang ng Rakuten account. Pag-usapan naman po natin ang loyalty points patungo sa crypto. Yan po ang Rakuten Points Pathway. Isa po sa pinaka-unique na feature ng rollout na ito ay ang kakayahan ng mga users na i-convert ang kanilang Rakuten Points patungong XRP. Sa Japan, ang loyalty points ay parang tunay na pera. Halos bawat galaw mo, may points ka. Ngayon, ang mga points na nakuha mo sa pagbili ng sapatos o pagkain ay pwede mo nang gawing XRP. Sa aking opinyon, napakatalino po ng utility first strategy na ito. At bakit? Dahil binabawasan nito ang risk perception ng mga tao. Kapag galing po sa points ang pambili mo ng XRP, parang free money ang pakiramdam mo. Kaya mas madaling pumasok ang mga tao sa market. Ito po ang tinatawag nating seamless integration. Binibigyan mo ang tao ng exposure sa crypto nang hindi nila kailangang ilabas ang kanilang pinaghirapang cash sa bangko. Sa tingin ko, ito ang magiging blueprint ng ibang bansa. Kapag sa XRP ay naging bahagi na ng loyalty rewards, naging lifestyle na po siya, hindi lamang po investment. Ito ang tunay na definition ng mass adoption. Yung hindi mo na namamalayan na gumagamit ka na pala ng blockchain technology. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa 5 million merchant locations sa buong Japan. Ito ang bahaging siguradong magpapagulat po sa atin. Ang Rakuten Pay ay mayroong pong mahigit 5 million merchant locations sa buong Japan. Simula po ngayong April 15, ang mga users ay pwede nang gamitin ang kanilang XRP para magbayad sa mga tindahang ito. Ang system ay gagana po sa pamamagitan ng pag-convert ng XRP patungong Rakuten Cash o points sa mismong point of sale. Ngayon, ang opinion ko po rito ay isipin po ninyo ang scale nito. 5 million na tindahan o market. Mula po sa malalaking department stores hanggang sa maliliit na konbini or convenience stores. Ito ang pangarap ng bawat crypto holder. Ang mabili ang gusto mo gamit ang iyong digital assets. Kahit sabihin nating may conversion na nangyayari po sa background, ang underlying asset na nagbibigay ng value ay XRP pa rin. Naniniwala po ako na ito ang hudyat na si XRP ay hindi lang para sa cross-border payments ng mga bangko, kundi retail king na rin siya. Ang 5 million merchants na ito ang magsisilbing pinakamalaking real-world laboratory para sa utility ni XRP. Kapag nakita po ng ibang bansa na gumagana ito sa Japan nang walang glitches, susunod na ang buong mundo. Pag-usapan naman po natin ang official confirmation at ang closed loop system. Nito pong nakalipas na April 7, naglabas na ng press release ang Rakuten na nagkukumpirma
ng milestone na ito. Sa XRP ay sasama sa 4 na iba pang cryptocurrencies. Pero ang focus ay nasa spot trading at ang everyday transactions framework. Ang sistemang ito ay tinatawag na closed loop system, kung saan ang liquidity ay nananatili sa loob ng regulated ecosystem na pasok sa mahigpit na consumer protection laws ng Japan. Sa aking opinyon, napaka-importante po ng regulatory approval sa Japan. Hindi po sila papayag na si XRP ay maging pambayad kung may kahit katiting na pagdududa sa legalidad nito. Ang pagkumpirma ng Rakuten ay parang gold seal of approval para kay XRP. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang Japan ay tapos na sa phase ng pagtatanong kung legal ba ang crypto. Ngayon ay nandoon na po sila sa phase ng paano natin ito gagamitin para mapabilis ang ekonomiya. Ang closed loop system na ito ay nagbibigay po ng seguridad sa mga users. Alam nila na ang kanilang XRP sa Rakuten Wallet ay kasing safe ng pera nila sa bangko. Ito ang tiwalang kailangan para sa susunod na bull run. Pag-usapan naman po natin dito ang utility-driven laban sa speculative trading. Ang integration na ito ay nagpapakita ng malaking shift o pagbabago sa industriya. Dati bumibili lamang tayo ng XRP dahil umaasa tayong tataas ang presyo para ibenta natin. Pero sa modelong ito ng Rakuten, bumibili po ang tao dahil kailangan nila itong pambayad o pambili sa ecosystem. Ito po ang tinatawag na dual-use environment. Sa tingin ko po dito, ito ang magliligtas sa crypto market mula sa sobrang volatility. Kapag ang presyo ng isang asset ay nakadepende na sa tunay na gamit o utility demand, hindi na ito basta-basta babagsak dahil lamang sa takot. May mga tao na kailangang bumili ng XRP para lang makapag-shopping sa Rakuten. Ang masasabi ko po rito ay ito ang hinahanap nating intrinsic value. Ang Rakuten ay gumagawa ng isang ekonomiya kung saan sa XRP ay essential. Bilang mga investors, gusto nating makita na ang asset na hawak natin ay may trabaho. At sa Japan, napakaraming trabaho ang naghihintay para kay XRP ngayong araw. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang kinabukasan ng mainstream crypto usage. Ang milestone na ito ay hindi lang para sa mga Hapon. Ito ay isang mensahe sa global financial infrastructure. Ipinapakita po ng Rakuten na ang pagsasama ng traditional na loyalty systems at blockchain-based assets ay hindi lang posible, kundi beneficial para sa lahat. Binubuo po nito ang isang comprehensive use case na hihigitan pa ang kahit anong speculative trading platform. Sa aking opinyon, ang April 15 na ito, 2026, ay matatandaan bilang ang araw na sa XRP ay naging invisible technology. Ibig sabihin, gagamitin po siya ng milyong-milyong tao nang hindi na nila kailangang isipin ang tungkol sa nodes, validators o private keys. Pipindot na lang sila sa Rakuten Pay at tapos na ang transaction. Kaya para sa akin, ito po ang end game ng cryptocurrency. Ang maging bahagi ng araw-araw na buhay na kasing normal ng paghinga. Kaya ang opinion ko po para sa mga skeptics, tignan po ninyo ang Japan. Kung ang isa sa pinaka-conservative na financial markets sa mundo ay nag-all-in na kay XRP para sa kanilang retail payments, ano pa ang hinihintay ninyo? Sa kabuuan ng balitang ito, ang pagpasok po ni XRP sa Rakuten Wallet at Rakuten Pay ay isang dambuhalang panalo. Ang 44 million users, 5 million markets at isang regulated ecosystem, ito
ang pangarap na realidad na natin ngayon. Ang milestone na ito sa Japan ay magsisilbing domino effect para sa iba pang bansa at kumpanya. Ipinakita po ng Japan na si XRP ay handa na para sa mainstream digital economy. Manatili po tayong nakasubaybay sa bawat update, lalo na sa mga balitang galing sa mga bansang gaya po ng Japan. Dahil dito natin makikita ang tunay na kinabukasan ng ating mga investment. Ang April 15 ay simula pa lang ng mas malaking kwento para kay XRP. Ang utility ay narito na at ang realidad ay mas maganda kaysa sa kahit anong speculation. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.